Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, magtutugin ng gitara at ang kaaya-ayang tira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapanalig, sa atibay simula na atibal na misa, ating munang kilalanin ating mga kasalanan at hilingin ang awa at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubawang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking paukulang, kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y banal sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pasaloob ng paitiis ng aming Panginoong Sukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayan na naway laging magalak sa paikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem na maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag din Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen. Kababata ng tetrarkang si Herodes, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila inirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y panayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.
ang salta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kabagan, kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang umatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakita sa akin ay nakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang manatili sa kadiliman upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Mayahatol sinumang magtakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hatol sa Kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko, ang Kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinagsasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating dalawang narinig na pagbasa, merong pinaalaala sa atin ng ating Panginoon. Una sa lahat, na ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Ano man ito ay hindi ating personal na gawain. Ang anumang ating dapat ipahayag ay hindi dapat nagagaling sa sarili nating isip at puso. Ang tunay na pinagmumulan ng misyon ng tao at ng kanyang gawain ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya nga, napakahalaga kung ito ay nais nating maging totoo sa buhay natin, na ang buhay panalangin natin ay talagang masidhi. Tunay na meron tayong ugnayan na malapit sa ating Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng ito. Makikita natin sa Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoon, ang Kanyang sinasabi ay hindi Kanyang sariling salita. Ito ang nais na ipasabi ng Ama sa Kanya sa mga tao. Ang Kanyang mga ginagawa ay hindi Kanyang sariling gawa lamang na gusto Niya, kundi ito'y nais ng Ama na gawin Niya para sa mga tao. At ang utos ng Ama, ito ang tunay na magbibigay buhay sa lahat ng susunod rito. Ganito rin makikita natin sa unang simbahan na hindi lamang sila basta-basta yumayao, hindi lamang sila basta-basta na salita, kundi ang bawat salitang kanilang binibitawan sa harapan ng tao, ang lahat ng lugar na kanilang pinupuntahan, ito'y mula sa kalooban
ng Espiritu Santo na sa kanila ay gumagabay sa mga panahong iyon. Kaya hindi pwede nating angkinin ang ating ginagawa para sa ating simbahan, para sa ating kapwa-tao, na personal nating gawain lamang. Ito ay isang pagpapatuloy ng gawain at misyon ng ating Panginoon. At hindi pwedeng ang ating paplano sa ating paggawa ay puro lamang nakabase sa ating utak, sa ating alam, sa ating mga nalalaman, sa ating mga galing. Sapagkat kung ito lamang ang magiging basihan ng ating mga ginagawa at pinaplano sa ating gawain, sa ating misyon, maaaring maging personal na gawain ang ginagawa natin. At sa huli, maaaring hindi natin talaga nilalapit sa Diyos ang mga tao, kundi sa sarili natin. Kaya atin laging pag-ingatan na mangyari ito, at mangyari lamang ito kung tunay na tayo ay mga taong nanalangin at may malapit na ugnayan sa ating Diyos na pinagmumulan ng ating lakas, ng ating dunong, at ang ating misyon. Amen. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo'y mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristo ang ating manunubos, kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahiling, ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita na muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ng habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa maging sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mamamayan ng mga mahihirap na bansa naway maakit na lumapit kay Jesus na maging isang duka para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway maadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tanging kahilingan ng mga ating Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihan Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang paitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid o pa ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ginugunta namin sa Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdulot kaligtasan upang kami nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasi. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayon ikinagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rinais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na isiawit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Sana, sa maitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ayon, ibinigay sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay linihay. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yun ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo masalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian, religyoso, mga katekista at mga nanalig sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawal mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawal mo pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol
ni Santa Catalina at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng papupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon, puno ng pagmamahal at paitiwala, ating tawagin ang ating amang mapagmahal. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ay ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan tayo tanda ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalay. Ito ang kordero ng Diyos, ito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama na yung pagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa upang purihit paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nazareno, inulwalhati ka na